Ang ibang mga tao na nakatakas mula sa bilangguan ay naghukay ng mga lagusan, ngunit ang mga bilanggo na ito ay nagbukas ng butas sa kisame. Gumagamit sila ng martilyo, pait at lag-ari sa pagputol, upang walang iwanang bakas. Maingat din nilang kinolekta ang mga nahulog na debris. Akala ay maayos ang lahat, ngunit sa susunod na segundo, hindi mabilang na piraso ng bato ang nagkalat sa selda. Nang makita ang butas sa kisame ay agad silang nataranta. Ngayon ay dapat na mabilis na takpan ang butas. Dahil lang sa ginagawa ng jailer sa ibaba ang isang routine check, sa oras na ito, nakasuot siya ng salamin at sinabihan ng kanyang kasama sa selda na kunin ang mga itlog, at mas marami ang mas masaya. Nang walang atrasan ay agad silang naghiwa-hiwalay para kumilos. Dalawang tao ang naglilinis ng mga tiles sa silid. Pumunta ang isang tao sa kusina para kumuha ng maraming itlog. Ang ibang tao ay pumunta upang kumuha ng ilang mga poster ng magagandang babae. Pagkatapos ay nagsuot siya ng salamin at pinunit ang dyaryo. Ibuhos ang tubig at eye mash. Pagkatapos ay ihalo sa rock chips. Sa wakas ibuhos ang lahat ng mga itlog sa balde. Pagkatapos ay ihalo ng mabuti sa isang tiyak na ratio. Pagkatapos ay pindutin ang kwarta sa isang parisukat na hugis. Maaaring magkasya sa butas sa kisame. Kasabay nito ang pag-check ng warden sa unang palapag. Dahan-daang umakyat sa ikalawang palapag. Sa isang kritikal na sitwasyon, 4 na bilanggo ang gumamit ng poster upang takpan ang butas. Kapag tapos na ang lahat, kara-rating lang ng jailer sa pintuan ng selda. Nagpapanggap silang kalmado. Nagdarasal na hindi mahanap ng kabilang partido ang kapintasan. Bagamat hinalugog ng kulungan ang lahat, ngunit wala pa ring nakitang abnormalidad. Ang mga bilanggo sa labas ay todo tensyonado. Sa sandaling ito ang tagapagbilanggo ay bumaba sa butas. Mabilis niyang napansin ang poster sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, nang magtataas na sana siya ng kanyang kamay upang sirain ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, nahagip ng mata ko ang poster ng isang magandang babae. Tapos tuluyan na siyang sumuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ilalim ng poster ay may napakalaking espasyo. Sa loob ay maaaring maglaman ng halos 100 tonelada ng lupa. Tingnan ng pagtakas nila. Kinabukasan, sinukat nila ang haba ng bilangguan sa mga hakbang. Upang matagumpay na makatakas mula sa bilangguan, kinailangan nilang maghukay ng lagusan na halos 100 metro ang haba. Sabihin mo at gawin mo. Pagkatapos ay bumalik sila sa silid at pumatok sa mga dingding, hanapin ang thinnest at pinakamaingat na pader. Pagkatapos ay gumamit ng ruler upang sukatin ang laki ng butas. Pagkatapos ay simulan ng pagputol. Kapag tapos na, gamitin ang eye paste upang punan ng mga puwang sa mga taong bulag. Pagkatapos ng isang buwan na pagsisikap, nabuo ang isang butas na sapat lang para gumapang ang isang tao. Pagkatapos ay palitan ito ng isang handa na kapalit. Gamitin ang eye paste upang eye camouflage ang gap, lahat ay perpekto. Ang hinukay na lupa ay inilalagay sa mga packaging bag. Lahat ay dinala sa itaas na palapag. Kaya't ang 6 na tao ay nagsimulang hatiin ang gawain at makipagtulungan, paghuhukay ng mga lagusan araw at gabi ng walang pahinga. Ngunit sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, napakabagal pa rin ng pagunlad. Sa ika-77 araw, natagpuang wala pang 2 metrong hinukay ang bagong pagsukat ng pagsubok. Kung ikukumpara sa target na 100 metro ay malayo pa. Ang agarang pangangailangan ay paramihin ang bilang ng mga tao. Ang lalaking may salamin ay nagtitipon ng mga mapagkakatiwalaang bilanggo. Sa harap nila inilipat niya ang mesa sa isang tabi, para sa isang sandali. Ang mga tao ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, hanggang sa pinuto ng lag-ari ang ladrilyo at inilipat ang kapalit. Isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang buong plano upang makatakas mula sa bilangguan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masigasig na sinuportahan ito ng mga bilanggo na nakarinig nito. Habang dumarami ang tao, ang bilis ng pagmimina ay tumaas din ng malaki. Magtrabaho ng 8 oras sa isang araw. Palitan ng isang tao kada 2 oras. Pagkatapos ng pagtatapos, dapat mong hugasan ng dumi sa iyong katawan, kahit na ang mga siwang ng kuko ay hindi dapat palampasin, upang madagdagan ang kahusayan. Nag-drill din sila ng mga butas sa itaas ng tunnel para maghatid ng buhangin at lupa. Kapag nagtatrabaho sila ay nag-coordinate ng maayos, binabantayan din ng pasukan. Ang anumang pagdalaw ay agad na alarma. Gayunpaman, kahit gaano kapagod na maghukay, sa harap ng bantay ng bilangguan, kailangan mo pa ring panatilihing normal ang hitsura. Lahat ng pang-araw-araw na gawain ay hindi dapat lumiban ng walang dahilan, upang maiwasang matuklasan ng isang taong may layuning gumawa ng hindi pangkaraniwan. Ngunit sa araw na iyon sa proseso ng paghuhukay, isang aksidente ang nangyari. Isang presong naghuhukay ang biglang nahimatay, lumalabas na masyadong malalim ang lagusan, na humantong sa kakulangan ng oxygen. Upang malutas ang problemang ito, natagpuan nila ang isang dekorienteng motor na gumamit ng plastic para sa mga blades. Pagkatapos ay i-mount ito sa kahon upang lumikha ng isang simpleng fan. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng isang mahabang duct upang magdala ng hangin sa lagusan. Perpektong solusyon sa problema ng kakulangan ng oxygen. Gayunpaman, ang kasawian ay hindi kailanman dumarating ng mag-isa. Nang araw na iyon ay biglang nagkaroon ng lindol ang bilangguan. Sinubukan ng mga tao sa tunnel na gumapang palabas. Ang lahat ay tumakbo upang magtipon sa plaza at ang mga gwardya ng bilangguan ay nagsimulang kumuha ng roll call. Huling lumitaw ang lalaking nakasuot ng salamin na may 3 tao na mukhang sugatan, kahit na walang sinabi ang kabilang partido. Ngunit pinaghihinalaan pa rin ang bantay ng kulungan. Kaya ginamit ng direktor ng bilangguan ang parehong mga pagbabanta at pang-akit. Matagumpay na naakit ang isang bilanggo upang ipagkanulo. Sabihin sa kanya na sundan ng lalaking may salamin, ngunit sa sandaling inilabas niya ang kanyang
sigarilyo. Nahulaan ng kasama sa selda na pinagtaksilan siya ng kabilang partido. Dahil lang sa mataas na uri ng sigarilyo sa kanyang kamay ay ang uri na hinihit-hit ng mga direktor ng bilangguan. Matapos ang maraming araw, natapos ang lagusan. Upang abisuhan ng mga kaalyado sa labas para sa suporta, sinamantala nila ang pagbisita para ipakalat ang balita ng prison break. Malapit nang makabalik sa bahay na inupahan ng pamilya, gustong umupa ng bahay direkta sa may-ari, mag-online, hanggang sa araw ng paghahatid. 4 na bilanggo ang nagbutas ng maliit na butas mula sa pintuan ng lagusan. Pagkatapos ay kumuha ng malambot na tubo, mag-spray ng pulang tinta para mabasa ang lupa, upang gawing madali para sa mga tumutugon na malaman ang lokasyon. Hanggang sa araw na 567, nagtipon ng lahat para manood ng TV. Sinasamantala ang sandaling nagpalit ng shift ang gwardiya ng bilangguan. Pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay. Tahimik na bumangon ng preso at lumabas nang hindi nakakaakit ng pansin. Susunod ay ang pangalawang tao. Ang pangatlong tao, pagkatapos ay pumunta sa pasukan ng lagusan at gumapang ng isa-isa. Wala pang 100 metro ang haba ng lagusan at gumapang sila pasulong, parang amoy kalayaan. Gayunpaman, sa sandaling ito ang unang taksil ay natuklasan ng isang bagay na hindi karaniwan. Ang bilang ng mga tao sa paligid ay nabawasan ng kalahati. Nang tumakbo siya sa silid ay natuklasan niya ang pasukan sa lagusan. Isang tao na lang ang natitira dito ngayon. Agad silang nakipagbuno sa isa't isa. Kahit na binugbog ng lalaki ang taksil hanggang mamatay, ngunit siya mismo ay nasugatan at hindi na nakatakas pa. Sa oras na ito, ang mga rescuer ay humalili sa paghila sa mga bilanggo palabas ng tunnel. Nang lumabas ang kulungan upang arestuhin, sumakay ang mga bilanggo sa bus at umalis sa lugar. Sa huli, 49 na bilanggo ang matagumpay na nakatakas. Ang maingat na binalak na pahinga sa bilangguan ay tumagal ng 18 buwan, maghukay ng lagusan na mga 80 metro ang haba, may kabuoang mahigit 50 toneladang buhangin at lupa ang nakatago sa atep. Gayunpaman, ito ay isang tunay na kaganapan na kamangha-mangha at kamangha-manghang sa kasaysayan ng Chile, at ang mga bilanggo na ito ay hindi masamang tao na may kakilakilabot na krimen. Sila ay mga mandirigma laban sa diktadorya, bilang mga pioneer ng demokrasya at kalayaan.